Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Jocelyn Loquias. Sabi niya dito, tama personal questions na yon. Hindi na tungkol sa alibay. Out of topic na yon, ikinumpara pa kay Echo na umamin kay Janine Gutierrez. Wala namang kinalaman si Pao kay Echo at Janine Gutierrez, kanya-kanya tayo ng story sa buhay. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Jocelyn. Talagang kinumpara po si Paulo kay Jericho Rosales na medyo nakakabastos, hindi po ba? Talagang personalan na po yung nangyaring tanungan kahapon. Hindi na po yun tungkol sa di alibay, kundi tungkol sa personal na buhay ni Paulo. Ganon din ni Chinita Princess. Kaya sinong hindi po maiinis? Maging si Kim Chu, nainis din po ng sobra-sobra sa ginawa po ng ilang press doon sa naturang MediaCon. Akala ko po mga kakimpaw ay hindi hahantong sa ganoon. Pero, ayan, ang dami pa rin palang parang against sa tambalang Kimpaw. Kaya talagang parang binabara nila, parang pinagtitripan or binabastos na lang po nila. Kaya naman naiintindihan ko si Chinita Princess kung bakit ganun din po yung naging sagutan niya at pagtatanggol niya kay Paulo Avellino, hindi po ba? Na para bang may gusto silang palabasin, 'di ba mga kakimpaw? Sana wag silang lumagpas doon sa di alibay lang. Wag na sana silang lumagpas kasi nakakabastos na. So maraming salamat sa komento Ginang Jocelyn. God bless po and mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Ginang Vivian Caraig. Sabi niya dito, personal question na po yung mga ginawa ng reporter MediaCon about the alibay. Yun lang po. Basta kikita ulit yung teleserye, sobrang ganda po eh. Meron pong napadagdag kaya excited pa rin ako to watch it again. Comparing to Jericho, magkaiba pa rin kay Jericho na matapang na inamin niya sa wake ni Lola. Pilitan niya siya, yung iba si Paulo. Let's respect them. Kim Pao is powerful sa kalamyon. God bless us, true Kim Pao fanatics. So hindi po katanggap-tanggap yung sinabi ng isang press na kinumpara si Paula dito po kay Jericho. Kasi magkaiba po sila ng kwento mga kakimpaw. Kaya sinong hindi po mababastos, sinong hindi po may ines sa sinabi ng press na yon. 'Di ba kinumpara pa si Paulo, nakakaloka lang. Buti na lang talaga si Paulo nakapagtimpi pa sa oras na yon at si Chinita Princess talaga ang sumalo kay Paulo Avellino, hindi po ba? Talagang siya palaban mga kakimpaw. Pinalaki siya ni Vice Ganda mga kakimpaw para nang sa ganun, 'di ba? Ipaglaban niya yung katotohanan and syempre yung tama. Sana yung ibang mga press na kung saan talaga namang lumalagpas na sa boundary, hindi na po yan iniimbitahan pa sa susunod na mga MediaCon project ni Kim and Paula Avellino kasi parang anti-Kim Pao sila eh. Parang gusto nilang palabasin na bakit ganto, bakit ganyan, di ba? Parang hinahanapan nila ng kasiraan si Kim and Paolo kaya sana X na yung ibang mga press na talaga naman pong nakaka-stress kay Kim and Paula Avellino. So maraming salamat sa komento, Ginang Vivian Caraig, God bless po and pabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa gabing ito. Tunahin na nga natin pag-usapan ng tungkol dito sa kakatapos lamang kagabi na naging celebration ni Chinita Princess bilang pagsalubong sa Konghei Pachoy for 2026 na talaga naman pong in-enjoy nila at ng mga importanteng tao sa kanilang buhay. Nagkaroon sila ng mga parapol doon. Siyempre, hindi mawawala po ang yearly parapol ni Chinita Princess. Meron dyan mga TV, siyempre may induction cooker, at marami pa pong iba. Ayan, ipeplex ko na lang po sa mga screen po ninyo. Ganyan ka-generous si Chinita Princess, mga kakimpaw. So wala pong palian mga kakimpaw, every time na darating po ang Chinese New Year, lagi po siyang nagsishare
nagbibigay ng biyaya sa mga taong naging parte ng kaniyang taon. Kaya naman nakaka-happy lang na talagang napaka-generous ni Chinita Princess. Samantalang next topic naman tayo, talakayin natin ito. Nakita ko pong komento mula po sa isang netizen. Isang komento mula po sa isang post mga kakimpaw na kung saan ito po yung tanong niya. Mula po ito kay Gina Santos. Sabi niya, totoo ba yan? Tapos pinasa ko nga po yung post na in-screenshot niya. Sabi dito, single meaning not married yet. May selfie pala ang stalker sa bahay ni Paulo. Kita ang ba ni Kim Chu, hashtag Kim Pao. So, hindi ko pa po personal nakikita ang bahay ni Paolo Avellino or maging sa picture, hindi ko pa rin po nakikita ang bahay ni Paolo Avellino. Kaya sa mga nakakita na po ng bahay ni Paolo, ganito po ba talaga yan mga kakimpaw? Ang gate ng bahay ni Paolo Avellino? Kasi ang hirap pong sabihin na oo, bahay yan ni Paolo Avellino, oo, andyan yung ba ni Kim Chu. Kasi maging ako, hindi ko pa po nakikita kahit sa picture ang bahay ni Paolo Avellino. Kaya gusto ko pong malaman sa mga nakakaalam sa inyo, mga listener, mga subscribers at mga viewers ko dyan, eto po ba talagang bahay ni Paolo Avellino? Ito daw po ay kuha ng stalker ni Paolo Avellino sa labas po ng bahay niya. So makikita dyan, may puti pong kotse, mga kakimpaw. Tapos sa hulihan, merong itim na parang van ba to, mga kakimpaw. I don't think so kung ano yan kasi medyo malabo po yung kuhang picture. So parang gustong palabasin dito mga kakimpaw na nagpupunta si Chinita Princess di umano sa bahay ni Paolo Avellino. Ayan po, napakalinaw mga kakimpaw. Hindi ko po yan gawa-gawa, kundi nabasa ko lamang yan sa isang komento ng isang post kung totoo daw ba tong sinabi ng isang netizen na hindi natin alam kung saan ba ito nagmula. Kung inyong natatandaan mga kakimpaw, nitong nakaraan, di ba nagreklamo po si Paulo dahil merong dalawang alin na panay ang picture sa bahay, sa labas ng bahay niya. So baka ito yun mga kakimpaw, no? Minamanmanan po yung bahay ni Paulo, kung andyan ba talaga si Chinita Princess, siguro ganun po yung motibo. Pero syempre, hindi naman po tama yun. Hindi po natin dinotolerate ang mga ganyang maling gawain. Kasi syempre, nawawala po yung privacy ni Paolo Avellino. Kung baga, nahihirapan po siyang kumilos dahil meron pong mga sumusunod-sunod, umali-aligid, nagmamonitor sa kanya. Hindi po ba? Parang nawawalan siya ng kalayaang makagalaw kasi nga po may mga taong ganito na lagi pong nakasubaybay sa kanya. Kaya sana lang po hindi na ito maulit kasi syempre nakakahiya naman mga kakimpaw yun na sumikat tayo sa maling paraan, hindi po ba? Kaya si Paulo ay nagreklamo na po nitong nakaraan and alam naman natin na mabait si Paulo pero yun nga lang, wag nating lalagpasan yung boundary na tinatawag. So kayo ba mga kakimpaw, ano po ang masasabi ninyo dito? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.